beloved Boss Mike Cervera. Alam nyo ba na hindi lang si Roque ang nasira ang buhay? Tignan nyo ito. Isa pang sundalo. Ito, tignan nyo, tinanggal na sa pwesto. Etong isang colonel, siya AFP, ay tinanggal ho, mga kababayan, no? Dahil sa baliktad o bitaw ng kanyang suporta sa ating mahal na Pangulo na kanyang Commander-in-Chief, ang nangyari, mga kababayan, dahil sa pagiging DDS niya, talagang, mga kababayan, nagiging munggo ang mga utak nila. Di ba? Di ba? At kilala nyo naman siguro yan, di ba? Si Mongo. Si Mongo. Tama ba? Tama ba yung Boss Mike? Mongo? Mongo ba yun? Wait lang. Kasi, mga kababayan, kung yung Mongo na yan, mga kababayan ko, ay may naalala ako. May naalala ko, mga kababayan. Ako, nakabenta na naman ako ng mga bago. Ang dami. Kung may munggo, meron ding mga kababayan. Kung may munggo, andali. Wait lang. Wait lang. Ito pa. Wala na. Bakit ganito ang social media ngayon, Matindi. Matindi. Matindi to. Mary Ann Iscaso, thank you naman. Ikaw talaga, nag-abala ka pa. Eto na. Mga kababayan ko, thank you po. Eto. Sige, pa-play mo muna yung Mongo na yan. Si Mongo! Tanggal sa pwesto sa opisyal ng Philippine Army dahil sa pagbawi umano ng suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si News 5 anchor Ed Lingao. Bok, sino tong opisyal na ito at anong konteksto ng pagkakatanggal sa kanya? Digyan, tinanggal sa pwesto ay si Colonel Odi Mongao. Siya po kala ko Mongo. Tapos sabi ni Olive Macabagal, kung may munggo, may mangga. Di ba? Kung may munggo, may mangga, meron ding meron ding monggi. Kung may munggo, may mangga, meron ding monggi. Ayan. Kababayan ko! Ibang klase. Okay. Mga kababayan, kung may monggo, may mangga, may monggi. Nakuha nyo? Kung may munggo, may mangga, may monggi. Ang tao pa mo! Ito kasi si Jojo Chavez Hindi ho yan yung balita natin, Hindi ito yung balita natin. Nagagalit tuloy si Marjorie. Kayo sorry na Marjorie. Ano ba? Katuwaan lang. Huwag niyo masyadong sinuseryoso yung sinasabi ko rito. Masyado yung siniseryoso. Ito na. Banata na natin to. Itong sundalong napahamak dahil kay...
Dahil kasi rito kay Munggo eh. Oh, ito na. support group at Oh, kayo talaga. Nasasaktan kayo. Ito na. Good vibes lang tayo rito. Ano ba? Ito na. commander din ng Training Development Nako. Center ang Ito na. Si Colonel Odi Munggo, naging Munggo ang utak. Withdrawing my personal support, sabi niya, to our President and Commander-in-Chief, Ferdinand Bongbong Marcos. Sabi nito nga, Colonel Odi Munggo. Mga kababayan, nakita nyo naman, talagang kapag nadidikit kay Duterte, nagiging Munggo ang utak nila. Di ba? Kita nyo, ano ngayon ang nangyari? Sinibak na. Sinibak, mga kababayan ko. Oo, sinibak. Sino? Si Monggi. Ay mo, si Monggi. Oo, sinibak din naman si Monggi bilang speaker, di ba? Di ba? Hindi naman, sinibak din si Monggi pala. Hindi lang si Munggo. Naging kamunggo autak, mga kababayan eh. Ito na. sa kanya ay si Major General Mike Lohico, ang pinaka-commander mismo ng AFP Training Center. Ang dahilan, dahil daw sa ilang mga social or at least one social media post ni Munggo kung saan sinabi niya that he's withdrawing his personal support Nako. for President Marcos. Ah. And also that the President has lost the moral ascendancy Nako. as the Commander-in-Chief. Now, Kita nyo, no? Nawalan ng moral. Tapos ganito pa, mga kababayan ko, maraming mga nababasa akong article na sinasabi nga, mga kababayan, na ito daw si Colonel Odi Munggo, mga kababayan, may mga kulasisi na sabi nahihirapan na, kaya maaari daw ang dahilan dahil daw ho sa pera. Oo. Mga kababayan ko, kailangan niya daw isurvive yung kanyang mga asawa, pati na rin yung kulasisi niya. Yun ang lumalabas ngayon sa social media. Oo. Tapos, mga kababayan, mukhang hapit na daw sa kwarta. Sabi pa nga sa isang article, mga kababayan, napakahirap daw na mag-sustain ng maraming binibengbang, ha? Di ba? Kaya, mga kababayan, gayahin nyo ko. Pagka kayo nagkaroon ng karelasyon, isa lang, wala nang iba. Maging loyal kayo kahit marami pang tukso dyan. Tandaan nyo, mga kababayan yan, ha? Tuturuan ko kayo para mapaniwala nyo. Yung mga asawa nyong babae, simple lang naman yan. Makuha niya yung tiwala ninyo kahit nahuli pa kayo minsan na ng babae o kayo gumaya din Ganito, maglasing kayo ng todo-todo. Ayan tuturuan ko kayo Maglasing kayo ng todo-todo, Tapos umuwi kayo ng bahay. Yung kunyari, yung lasing na kayo. Yung wala na kayong maalala. Oo. Anak ko, eto ng pagkakataon. Saan ka na naman galing? Tapos hahawakan ka ng asawa mo. O kaya yung syota mo. O kaya yung partner mo. Sabi mo, ay, wag mo akong hamaan! Ganunin mo! Sabihin mo gano'n, wag mo akong hamaan! Walang ibang makakahawak sa akin kundi yung asawa ko lang kahit bungangera yun! Ganon. Naku, mga kababayan, ewan ko lang. Baka kahit lasing kayo nun, bebeng-bangin kayo ng tulog nun. Di ba? Ganon! Oo, maglasing-lasingan kayo. Mamaya na. Tingnan nyo. Kita nyo. Si Jen Angeles, nanghihingi na naman ng halik. Di ba? Ganun alam nyo na. Maglalasing kayo. Oo. Pag uwi nyo ng bahay, mga kababayan, talagang nyo, pauwi na kayo, Ganon. Tapos pag ginawa kayo ng asawa, tatanungin kayo, saan ka galing? Siyempre, ganun yun, di ba? Ang gawin nyo, ganito. Wag mo kong hahawakan. Walang ibang pwedeng humawak sa katawan ko kung hindi yung asawa kong bungangera lang. Kahit bungangera yon, mahal na mahal ko yon.
Putik na yan. Ewan ko na lang, mga kababayan ko, kung hindi na lang, nako! Sabi ko sa inyo, effective yan, no? Tignan nyo si Jen Angeles, oh. Diba? Diba? Oh, ito na, tuloy na natin si Monggi. I have to stress lamang na we have not seen the actual post yet. I've checked the social media postings of Colonel Mongao. He has at least 2 social media accounts pero hindi natin mahanap. So we don't know kung binabana o tinanggal na yung mga posts na yun. Pero apparently Pero may mga nakabasa na kasi niyan, di ba? Kasi kumalat na ho eh. sufficient na yun para sa training command at ng AFP na tanggalin sa pwesto si Mongao. At least for the moment, habang siya iniimbestigahan for possible charges. Kasi medyo sensitibo kahit paano itong posisyon ni Mongao dahil itong training command kung saan siya yung commander ng training support group. At training... Kita nyo, commander pala ito ng training support group, mga kababayan. Nako, mga kababayan ko. Tuloy. Development Center ay yung mismo naguhulma ng partnership ng mga sundalo at ng mga... Kita nyo, nako. Ibang klase pala yung hinahawakan nito. Tagahulma ng isipan ng mga sundalo. Tapos mga kababayan ko, ang nangyayari, abay, yung kanyang pananaw ay taliwas. Oo. Parang utak niya, mga kababayan utak ni Sara Duterte, opisyal ng militar. So that may have some bearing on on why the army is acting so fast on this matter, Jiggy. At Bok, anong magiging posibleng parusa kay Colonel Mongao? Ayan na, parurusahan pa mga kababayan ko. Well, Jiggy, sa ordinaryong tao siguro walang parusa yan, pero iba kasi ang mga patakaran pagdating sa mga sundalo at opisyal ng militar. They're governed by the Articles of War, in particular the Commonwealth Act number 408. Let me specify to you yung mismong article. Article 63 of the Articles of War, ang nakalagay po dyan ay yung disrespect for the President, the Vice President, and the National Assembly. Kasi started 1938 pa, may National Assembly pa noon. So any contemptuous or disrespectful words uttered against the President, the Vice President, and the National Assembly ay maaring parusahan. As well, Article 64 ng Articles of War, disrespect for the superior officer. Maaari nitong mangyari a possible dismissal from the service and whatever punishment a court martial may decide. Maaari pang makulong yan. Diba? Maaari pang makulong yan, mga kababayan ko. This particular case. So, yun ang mga posibilidad na pwede mangyari kay Colonel Mongao. Yung implication nito, Bok, sa AFP, anong nakikita mong maring epekto nito? Well, it's not the first time that this has happened. Of course, you do remember Oakwood Mutiny of 2003 kung saan si Trillanes mismo and members of the Marine Force Recon, the Special Warfare Action Group, the Philippine Navy, the Philippine Air Force, nagsama-sama sila doon sa Oakwood at nagtawag ng pagbibitiw ni Gloria Arroyo dahil sa umunay korupsyon sa military spending. So that was one case kung saan, well, hindi lang yun disrespect, that was actual mutiny, but also under the Articles of War. Then we had also several other cases in the past, among them yung withdrawal support in the case of Colonel Carabin, General Danny Lim, and so on down the line. I think that was in 2006. So it's not the first time this has happened in the past as far as the government is concerned, but this is the first time this is happening to President Bongbong Marcos's administration. So I suppose at this time they're looking at whether this would have any consequence doon sa number one, doon sa moral ng militar, at number two, kung meron pa mga susunod, because this supposed post is being shared around widely by other people, including retired General Romeo Pocis, who of course you do know has been charged with inciting to sedition. So baka maging bala ito doon sa mga ibang tao na kumukontra sa Administrasyong Marcos. Jiggy. Kita nyo mga kababayan ko, imbis mga kababayan ay mapabuti at pumabor sa mga Duterte, ang nangyayari ngayon mga kababayan ko tila ba parang umaayon pa kay Manong Bongbong Samantalang mga kababayan na makaraan, ang mga sundalo
kausap nga ni Manong Bongbong pati lahat ng mga uniformado. To. Padala sa ingay. Mga kababayan ko, makinig kayo kay Pangulo. Huwag tayo magpapadala sa ingay ng kasinungalingan. Yan. Sa gitna ng maling impormasyon na ginagamit bilang sandata para sa ating pagwatak-watak, tumindig tayo sa katotohanan Yo. at hindi sa gawa-gawa lamang na kung ano-anong kwento. Yan na nga ba sinasabi ko sa inyo nagpapalin lang kayo sa mga propaganda ng mga Duterte. Despite these waves of changes, your purpose remains unchanged. To uphold our Constitution, remain loyal to the Republic, and to protect all Correct. Filipino citizens. Hinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Armed Forces of the Philippines o AFP na manatiling nagkakaisa at magpatuloy sa kanilang misyon na protektahan ng bansa. Correct. Ito ay sa gitna ng tangka ng pagpapakalat ng maling impormasyon. Kita nyo? Yan ang sinabi ng Pangulo. Pero itong si Monggi, hindi yata nakikinig ito. Baka absent ito, O baka naman ang pinakikinggan nito yung lokal-lokang vice presidente na mukhang boksingerong bakla. Yan ang napapala nyo. Ikaw, Monggi, paano ka na ngayon? Siguro, baka naman totoo yung mga sinasabi nila na malaki daw ang binayad sa'yo. Diba, mga kababayan ko? Our beloved Boss Mike Cervera.